100% daw na may kinalaman dahil gawa na lagi silang magkasama ni Atong Ang. Kaya ang panawagan daw niya kay Miss Gretchen, makipagtulungan na lang siya kay yun na, sa kanya, kay alias Totoy. Ngayon mga kababayan, kung titignan mo nakakatawa, okay? Sino kaya yung behind dito kay alias Totoy na idawit ang pangalan ni Gretchen? Kasi sinabi niya na nananawagan siya na makipagtulungan si Gretchen at sinasabi niya na sigurado siyang may kinalaman dahil magkasama sila. Ang tawag doon, guilt by association. Hindi porket magkasama yung tao, yung krimen ng isa ay ay ginawa ng kasama niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH ng Catholic. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon kung saan ito nga ang mga missing sabongeros. Tila isang guilt by associations di umano itong si Gretchen. Ano po ba ang ibig sabihin ng guilt by association? Ang guilt by association, mga ka-update, katulad nitong isinasampa sa kanya o pag-aakusa ni alias Totoy na may kinalaman daw di umano si Gretchen Barreto sa mga ginurgur o mga alam nyo na. Dito mga ka-update, wala pa ho talaga sapat na ebidensya itong si alias Totoy na nagpapatunay. Kasi nga mga ka-update, sinasabi nilang business partner itong si Gretchen Barreto at si Mr. Atong Ang, kung saan wala naman talaga ho silang sapat na ebidensya patungkol nga dito sa mga nawawalang sabongeros at mga alam nyo na yung sa Taal Lake mga ka-update. Porket magkasama ho sila, hindi po pwedeng may kinalaman agad si Miss Gretchen dito sa mga nangyayari sa mga nawawalang sabongero. Yan po ang guilt by association. Kaya mga ka-update, itong pag-aakasa ni alias Totoy, medyo mabigat na kaso po yan. Kasi parang may nag-utos nga dito mga ka-update na malaking tao kasi kung makikita nyo yung mga videos niya, nagpapasalamat siya sa administrasyon ni Bangag Jr. Lalo na kay Tory. Yan mga ka-update. Kaya mga update, pakinggan din natin ang magiging pahayag ni Maharlika patungkol dito. Tingin niya talaga na si Atong ang ang nag-utos sa lahat ng panggugurgur doon sa mga sabongeros na yon, di ba? Ngayon, mga palangga, ang eksena kasi dito, very alarming dahil sa pagdamay niya sa pangalan ni Miss Gretchen Barreto, ang sabi niya dito, 100%, okay, na may kinalaman daw si Gretchen dahil gawa na lagi silang magkasama ni Atong Ang. Okay, tandaan ninyo, 100% daw na may kinalaman dahil gawa na lagi silang magkasama ni Atong Ang. Kaya ang panawagan daw niya kay Miss Gretchen, makipagtulungan na lang siya kay sa kanya, kay alias Totoy. Ngayon mga kababayan, kung titignan mo nakakatawa, okay? Sino kaya yung behind dito kay alias Totoy na idawit ang pangalan ni Gretchen? Kasi sinabi niya na nananawagan siya na makipagtulungan si Gretchen at sinasabi niya na sigurado siyang may kinalaman dahil magkasama sila. Ang tawag doon, guilt by association. Hindi porket magkasama yung tao, yung krimen ng isa ay ginawa ng kasama niya. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, ito ay meron talagang, maaring may taong nasa likod niya para idawit si Gretchen. Tandaan nyo, doon sa kanyang unang interview, talagang puring-puri niya si Tore. Okay? Nanawagan pa nga siya kay Bangag na parang itong si alias Totoy ay sinasabi nga niya sa interview niya kay Pinky Webb na ang nasa likod daw sa kanya ngayon na tumutulong sa kanya ay gobyerno ni Bangag at sinusuportahan siya dahil nga sa kanyang expose nitong itong mga kinasasangkutan ni Atong Ang sa mga missing sabongeros. And sa akin lang, okay, wala akong pinagtatanggol pero titignan natin yung statement. Si Atong ang kanyang dinidiin at syempre, 'di ba, ang history ng mga bangag, ang history ng Bangag administration, ng PNP, okay, at ng DOJ, alam nyo na naman na ito mismo ay sumisira sa ating bayan, 'di ba? Meaning sumisira lahat ng
lahat ng mga illegal, lahat ng mga kasamaan ay sangkot ang bangag na administration. And the fact na pinoprotektahan si alias Totoy, siguro naman alam nyo na. Pero mga kababayan, hindi ako nandito para ipagtanggol nga itong si Atong Ang or si Miss Gretchen Barreto. Nandito ako para isa-isahin ang sinabi nitong alias Totoy na nananawagan sa kay Gretchen. Wala siyang personal knowledge na may kinalaman si... At I don't think ako, kahit di ko kilala si Miss Gretchen Barreto personally, Gretchen is Gretchen. I don't think Gretchen Barreto na isasawsaw niya ang sarili niya, 'di ba? Sa mga ganyang patay-patay, mga gurguran, 'di ba? Kasi yung mga ganyang klaseng usapin, pang ano lang yan, pang hardcore. Sino ba ang hardcore dito? 'Di ba? Sa business na yan. Di si Atong Ang. Pero kailangan talagang imbestigahan nga kung itong sinasabi ni alias Totoy ay may katotohanan. Kasi hindi santo si alias Totoy. Di ba tirador nga siya ni Atong Ang? Kung ay si tirador, kasama din siya sa gugurgor. So hindi siya malinis. Ngayon ang problema lang, yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung dinadamay niya si Gretchen, ang nakikita ito kahit naman siguro abogado, kahit hindi abogado, ay pwede siyang makasuhan dito at balikan dito talaga ng katulad ng defamation o kung ano pa man, di ba? Kasi guilt by association yung ginawa niya. Hindi porket lagi silang magkasama, di ba? 100% may kinalaman na si Gretchen. Yun na ba yung ebidensya sa korte? Di ba? Ay, kasama sila lagi Di ba? Magkasama sila lagi. So siya na ang kasama siya sa gumugurgor. Di ba ang DOJ, di ba ang gobyernong bangag? In-expose ko na nga. Malihis ko lang ng konti Si Lisa Tanas na kidnapper, kumidnap ng 2 bata. Ayaw imbestigahan ng DOJ. Pero itong mga per se or guilt, guilt by association na gustong sabihin nitong si alias Totoy na ito, paniniwalaan mo na? Siyempre, hindi ka tanga para maniwala dito dahil wala naman siyang direktibang involvement. Walang direktibang involvement si Gretchen Barreto para sabihin na siya ay may kinalaman sa paggurgur ng mga lost sa Bungeros. And I hope if, yung mga kaibigan ni Miss Gretchen Barreto o yung mga abogado dahil nagsalita naman, balikan nyo tong taong ito dahil, paninirang puri. Ngayon, sino ba ito si alias Totoy? Okay? May nag-send, although alam ko may mga nag-send, may mga nag-play na rin ito. Tignan natin siya. Okay. Ito, may gumawa nito. I don't know kung sino gumawa nito. Pero ito daw yung kanyang pagkakalanlan. Malalaman lang natin ito, yung gumawa ng video na ito, kung ito ay may katotohanan na bilang isang security guard na si alias Totoy na yumaman, di umano, based on this video, kung talagang ang investigation ng gobyerno ay totoong investigation at walang pagtatakpan na tao. Sino daw ba siya based on this video? Security guard? Okay. May mga gagarang bahay? Okay. Totoo ba na may mga magagarang bahay siya? Okay. House in Borobo, Surigao del Sur. House in Vista Real Executive Village. Okay. May residential building pa daw itong si alias Totoy. So, paano niya na-acquire ito kung siya ay security guard lamang? May mamahaling resort ba? Sana all. Ano pa? Aba, may sariling jet ski. Ayan ang picture niya. May mga luxury cars. Excuse me. Ano to? Luxury cars, Lexus, ABF, Land Cruiser, Fortuner. Okay, wait. Ano pang meron siya? Yon, may mga dump trucks. Aba, ang yaman. O, ayan yung mga, well, okay. So, may sarili din daw sabungan. Ito yung hindi pa nabubuksan sa interview ng mga mainstream media. Kasi usually kasi ang mainstream media, ang interview lang nila is kukunin lang nila yung makakasira dun sa inaakusahan. Walang background check kung sino ba itong si alias Totoy nito. Tama lang, well, sinabi nila na nag-work siya kay Atong,
as pinagkakatiwalaan siya and everything, pero hindi pa talaga na-scrutinize kung ano yung pagkatao niya. Tignan natin. Yung sariling sabungan. Okay. Aba, may mga jawaars din daw. Bata pa to ah. May mga gandang girlfriend. Okay. May supportive na asawa. Ayan, buntis pa yung asawa niya. Alright, tignan natin. Aba, bongga oh. O, kaya nga sabi ng sana all, ikaw na ang big time. Okay, tanggalin na natin yan. So, mga kababayan, dahil umiikot ngayon talaga ang, actually nakatuto kay Miss Gretchen Barreto kasi syempre, mga palangga, artista yan at saka hindi lang yan basta-bastang artista. Gretchen is already made. Kahit na hindi na nga magtrabaho yan, di ba? Mukhang hindi na nga lata lumalabas Gretchen sa mga pelikula. I don't know, I'm not really updated sa mga commercials niya and everything. Pero ito'y pagpapatunay na ginagamit siya para sa akin, yung na-analyze ko yung pananalita ni alias Totoy na nanghihingi siya ng, gusto niya maging kakampi si Gretchen. Gusto niya mag-testify laban dito kay Atong Ang. So hindi natin alam, baka in the next few days, pag talagang ang investigation ay thorough investigation, baka lumabas siya. Diba? Kasi wala namang direktang involvement si Gretchen based doon sa statement nung alias Totoy. More on Atong Ang lang siya, diba? Puro ganun lang ang sinasabi niya na si Atong Ang ay ganito, ay ganyan. Ngayon, I think, yung mga lawyers ni Gretchen ay mag-prepare na ng kaso din laban dito sa taong ito. Kasi alam ko, dininay nila ito. Definitely, talagang i-deny mo dahil nga, ang sinabi niya lang, magkasama sila eh. Di ba? Sigurado ako 100%. My God, tanga ka na lang kung maniniwala ka, di ba? Bakit kailangan paniwalaan ng isang alias Totoy na ito ay tirador? Kaya nga ito trial by publicity. Okay? Ngayon kung talagang totoo ang sinasabi niya laban kay Atong Ang, which I believe na talagang itong isa, itong si Atong Ang, may rest back din. Kasi para magkakasama sila sa ganong klaseng kalakaran. So kung totoo ang DOJ, I hope ang DOJ, dahil may binanggit tayo dyan, I hope hindi magpapabayad ng 150 million, DOJ, Remulla, I hope hindi ka magpapabayad ng 150 million a month para may pagtakpan lamang na tao. I hope walang tinatanggap ang DOJ na pera para pagtakpan ang tunay na salarin dito sa missing sabongeros na ito. Kasi ang mga binabato ng alias Totoy ay talagang mabibigat dito kay Atong Ang. Ngayon, kung totoo itong lang mga binabato niya dahil magkasama sila ni Atong Ang, dapat hindi rin pagtatakpan ng DOJ. Okay? Hindi rin pagtatakpan ng mga bangag. Pero nga, walang kredibilidad ang bangag administration. Ngayon, di ba? Pero kitang-kita na itong alias Totoy na ito ay walang ebidensyang maipakita laban kay Gretchen Barreto. Kaya nga ang sabi niya, makipagtulungan ka na lang, di ba? Ang sabi niya, parang it's like saying na magtestigo ka na lang, kumampi ka na lang sa akin. Hindi natin alam. Baka si alias Totoy ay nag-extort. Baka lang naman. Nag-extort ng pera dito kay Gretchen prior sa paglabas niya. Okay? At nag-extort siya ng pera kay Atong Ang dahil sinasabi din ni Atong nang umihingi sa kanya ng pera. So which is which? Hindi porket lumabas siya at nagsalta siya ay totoo na dahil hindi naman malinis itong alias Totoy. 'Di ba? Kasama siya sa gurguran. Hindi siya santo. Ngayon, hindi natin alam kung bakit niya idinadamay si Gretchen Barreto. But maybe because part owner nga siya, 'di ba? O naghahanap siya ng kakampi. Ang nakikita ko talaga dito, naghahanap siya ng kakampi. Pero alam nyo, pag mga corporate meetings, di ba? Naka-attend naman tayo sa mga ganyan-ganyang meetings o yung mga pangsyala na mga meetings sa buhay natin. Tapos nandoon yung mga, let's say for example, ilan sila? I think 20 na investors dyan sa Pitmaster na yan. I don't think na during that meeting ay pag-uusapan ng mga owners, ilan ba ang gugurgurin natin ngayon?
Gugurgur ba tayo ng 3? Gugurgur ba tayo ng 4? Kasi itong mga 4 na ito ay nagbenta. May mga staff yan. Okay? At saka yung 20, let's say kung nagbo-board meeting sila, I don't think magsasalta sila ng gurguran kasama si Gretchen, kasama yung iba pang mga incorporators. Kung meron mang ganyan, bulungan yan. 'Di ba? Behind the scene yan, mga kababayan. Kasi nga, obviously, talagang kawawa, yung mga biktima at yung mga namatay na sabongeros. Kaya talagang dapat managot ang gumurgor dito. At hindi dapat ligtas itong si alias Totoy. Dahil kasama siya Kasama siya sa panggugor, tapos ngayon hero siya. Magkaiba sila ni alias Rene. Diba? Si alias Rene, according to him, binayaran siya ni Risa Ontiveros para idiin si Pangulong Duterte, ang mga Duterte at si Pastor Quebuloy. Wala namang ginorgor si alias Rene. Pero etong si alias Totoy, may buhay na kapalit. May buhay na nawala. Kaya hindi siya santo dito. At sana nga resbakan siya ng mga lawyers ni Gretchen. Sabi nga dito, Gretchen Barreto denies alleged involvement in missing Sabongeros case. A day after she was tagged as a suspect in the case of the missing cockfight in Tusias, former actress Gretchen Barreto on Friday denied allegation that she's involved in their disappearance. Obviously, di ba? Dahil walang ebidensya si alias Totoy. Guilt by association nga Hindi porket magkasama kami ni ganito. Katulad yan, may picture kami ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. O di ba? May mga pinapalabas yung mga julul na si Marlica, ganito, ganyan, ganun. Hindi ba porket may picture kami ni Lisa Tanas, kasapi ako sa kidnapping business niya? Kasapi ako sa pagnanakaw niya? So yan ang isang malinaw na pagpapaliwanag ng guilt by association. Hindi porket magkasama si Atong Ang sa negosyo at si Gretchen, kasama na si Gretchen dun sa panggugurgur, or porket sila magkasama, kasama na siya sa panggugurgur. At sabi ko nga, ako personally, hindi ako naniniwala na ang isang Diyosa, di ba? Sana mawa naman ako sa kadyusahan niya, no? Na isang Gretchen Barreto ay ilalagay o ipapahamak yung kanyang sarili sa ganitong klaseng mga karumal-dumal na eksena. O, balikan natin. O, sabi ng kanyang, sorry, nakat ko. Attorney Alma Malonga, Barreto's legal counsel, said her client was merely one of the 20 investors categorized as alpha members in e-sabong operations. She attended no meetings where approvals were sought nor given to implement the disappearance. Ito na nga. The proposition is so absurd. It is a plain invention. Totoo, kasi hindi naman sinabi ni alias Totoy, nakita ko si Gretchen o narinig ko na sinabi ni Gretchen, ayan, si Sabongero 1, 2, 3, gorgorin mo yan. So wala siyang ganong statement. On Thursday, Justice Secretary Remulla said she and businessman Atong Ang are now considered suspect in the case and must be investigated. Okay, tamo yan. Imagine mo, walang ebidensya, kinoconsider na kaagad ng DOJ na suspect si Gretchen Barreto. Pero si Lisa Tanas, nakitang-kita, nag-kidnap ng 2 bata mula sa Turkey, hindi tinutugis ng gobyerno ni Bangag. Kailangan din niyo makalimutan yan. Okay, tuloy. This developed after Julie Dondon Patidongan, alias Totoy tag Ang as the mastermind behind the abductions. Patidongan, who claimed to be a security chief in Ang's farms and cockfight arenas, also linked Barreto to the disappearances. Wala siyang sinabi, okay, na nakakikita niya o narinig man lang niya na inutusan siya ni Gretchen. Ang sinabi niya, 100% sigurado ako may kinalaman kasi lagi silang magkasama. May lawyer ba dito? Diba? Diba kung lawyer ka, pagtatawanan mo, no? Kahit hindi ka nga lawyer, pagtatawanan mo. Kasi talagang, hindi porket magkasama, mayroong kinalaman. Sabi to, Ang maintained his innocence, okay? He said Patidongan and another former employee threatened to implicate him in the missing Sabongeros case if he refused to give them 300 million. So, nag-extort daw ng 300 million. So, Barreto said there was a similar threat and extortion attempt against her according to Malongo. Ayan, meron pala. So, maari na nag-extort yung grupo nitong Dondo na ito, kung sino man sila, kung sino may mga kasama niya, or siya mismo,
Oh, kasi nakalagay dito sa base sa lawyer ni ni Gretchen na nag-extort o may same threat sa kanya bago ito lumabas. Malonga said Barreto will fully cooperate with authorities in the investigation. I think that's the right thing to do for you, Miss Gretchen Barreto. Alam mo, kung nagsasabi ka ng totoo, wala naman dapat ikatatakot. Kaya lang, this is trial by publicity. Malaking big star kasi si Gretchen. So ang ginagawa nila, talagang gamitin nila ang pangalan ni Gretchen para i-taint, di ba? Sabi dito, Miss Barreto waits the result of the investigation and will fully cooperate in process. This is her priority, sabi ng lawyer. In the meantime, she beseeches the authorities to be fair and thorough and for the public not to rush judgment. Exactly. Kasi, sinasabi ni Remulla, suspect na kaagad. Hindi ba dapat pag abogado ka, dapat ang sasabihin mo, o ang binanggit ni tong alias Totoy, ay wala siyang personal knowledge. Wala siyang first-hand information na may kinalaman si Gretchen Barreto. Ang sinabi niya, malinaw, magkasama sila lagi ni Atong Ang. 100% ako sigurado na may kinalaman. Eh kahit sino na lang pala pwede nating pagbintangan. So imagine, magkasama kami lagi ni Harry Roque sa daig. Pwede ba nilang sabihin, magkasama lagi si Harry Roque at si Maharlika. Sigurado ako si Maharlika ay may kinalaman sa Pogo. 'Di ba? Baka bago pa sila, ganyan-ganyan. Nag-uusap sila ng ganito, ganyan-ganyan. 'Di ba? So it's BS. At nakakatawa itong si Remulla na basta-basta basta gumagawa ng mga kwento na suspect na kaagad. Ganyan na po kabobo ang justice system natin. The reason why ang Pangulong Duterte ay niyurakan nila ang human rights. Niyurakan nila ang mga karapatang pantao ng ating mga kababayan, katulad na dito, ito nga, si Miss Gretchen, katulad ako, at ang mga vloggers na kinakasuhan ngayon ng gobyernong Bangag. Kinasuhan ni Risa, at now, Sas Rogando ay kinasuhan ni Tariela. So, ganito katalamak ang ating gobyerno. So, kung gusto nilang idiin ang isang tao, I don't know kung anong galit ng gobyerno dito kay, I'm not sure, kay, well, alam natin, ano? Dahil, remember the Okada, diba? To connect natin ng Okada Manila. That's Tony Boy, Kuwangko, di ba, issue. So, kung babalikan natin yung Okada na yan, ay kinuha yan ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos sa pamumuno ni Kazuo Okada at ni Tony Boy. Remember that? Yung topic natin. So, hindi natin alam kung anong connection dito ng issue ng missing sabongeros at bakit nila dinidiin ito si Miss Gretchen Barreto. Okay, sabi dito, sa balita ng GMA News, yeah. In the meantime, hindi, nabasa ko na pala. Sabi niya, in the end, sabi ng lawyer, Ms. Barreto trusts that an objective investigation will prove her lack of involvement in the case and the unfairness and fashion against her. Exactly. Ano ang sa tingin ninyo? Ako gusto kong baka pa gustong perahan si Miss Gretchen Barreto, ay napakalinaw yan. Diba? Napakalinaw yan, mga kababayan. Kasi, yung medyo arrogante yung alias Totoy na magsalita, diba? Sabi ko nga, alam mo, kung dati kang gumugurgur, kasama ka, nakinabang ka sa gumugurgur o nanggurgur ka, para ang buhay mo ay maging marangya. Paano pagkakatiwalaan yung taong ito? Paano ka maniniwala sa isang mamamatay tao, di ba, at idadamay ang mga inosente? Meron ba record si Gretchen Barreto na nanggurgur ng tao? Wala. Pero yung alias Totoy, aminado siya. Nakasama siya dito sa gurguran na ito. May personal knowledge siya sa gurguran. Ngayon, kahit ibunyag pa niya yung mastermind na sinasabi niya na si Atong Ang, my goodness, mga palangga, dapat talaga tutukan yung investigation sa kanya. Diba? At dapat talaga itong gobyerno ni Bangag, at yung sila Remulla, hindi nila basta-basta dinidiin ang isang tao. Well, ano pang ang bago sa kanila? Kung ako nga, tangay na. Diba? Kung ako nga, kung ano-ano mga inciting ang mga sinasabi nila, diba, pa-extradite and everything, hanggang ngayon, wala pa rin extradition. Diba? Nakipag-ugnayan sila sa Amerika dahil dudukutin nila ako and everything. So wala ka ng maasahan sa gobyernong ito.
Kasi ini-incriminate nila yung mga inosenteng tao katulad ni Miss G, okay? Ni Miss Gretchen Barreto. So yan, dapat kasuhan nyo yan, madam, ng slander o kung mayroong extortion based on your lawyer, di kasuhan na ng extortion yan. Balikan at sagutin yung mga investigation, and I hope talagang maging patas ang investigation. Hindi ko alam, ano bang klaseng investigation yan? Senate investigation na naman ba yan? Gagawin na naman bang sarsuela ng bangag na administrasyon ng Remulla ang pagpapasikat nila at pagtatakip dito sa issue ng kidnapping kay Pangulong Duterte? Diba? Bakit ngayon lang lumabas itong si Dondon na ito? It's like for 4 years? Bakit ang tagal niyang lumabas kung totoong siya ay para sa mga sabongeros? Kasi kung totoo ka sa sinasabi mo na you are concerned sa mga namatay, syempre kawawa din talaga yung mga namatay na kailangan bigyan ng hustisya at yung mga pamilya nila, di ba? Matagal ka na dapat lumabas. Bakit ngayon lang? So, posible na hindi nga sila nagkasundo sa mga hiningi niyang extortion money based na rin doon kay Atong Ang. At syempre, ang sabi naman ng abogado ni Ms. Gretchen Barreto, may mga ganong threat pananakot. And I don't think, di ba, kung malinis ka, like kung wala kang ginawang participation dito sa paggurgor, hindi ka mag-i-engage sa ganitong klaseng extortion ng yung alias Totoy na ito.